Hello po sa inyong lahat mga kamatsas mula dito sa Hong Kong ongoing World Team Rapid Chess Championship. 3 games po na mabigatan ng i-analyze natin sa katatapos lang na Day 2. Unahin natin sa best game ni Wesley So, pangalawa sa laro ni Magnus Carlsen, at pangatlo sa laro ng ating kababayang si International Master Gian Christian Arca, matapos niyang pataubin ang world's second youngest grandmaster na si Faustino Oro. Na-analyze na po natin, na-post ko na sa Facebook page Kamatyas, pero mas didetalihin natin dito mga Kamatyas ang nangyari talaga, dahil talagang halos pumutok ang laro na yon dahil wala ganong tumatalo kay Fausti, lalo na sa mabilisan. Pero nadali ng ating kababayan. Yan po ang ating i-analyze. Ano ba ang nangyari doon, ha? Pero bago po natin pasadahan ang mga maiinit na games na yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yon, it's Black to Play. Ano kaya ang gagawin ng Black dito? Na sa ayaw at sa gusto ng puti, mapaparesign talaga mga Kamatyas Ayan, sa mga makikita nyo pong kasagutan, paki-comment down below na lang po, pang-suporta nyo na sa video na ito. Kasi habang kayo ay nagko-comment, napopromote po ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta mga Kamatyas. At sa mga wala pang Internet Chess Club application, free lang po ito sa Play Store at App Store. Type nyo lang ang Internet Chess Club at makikita nyo na po ang logo. Click nyo na po para magamit nyo na sa inyong pag-iensayo, pag-analyze at pampalakas po ng analysis mga Kamatyas. Simulan na kagad natin. White dito si Wesley sa kanyang ka-teammate din na taga USA, Sam Sevian. Bago pa siya makaharap niyan, marami na pong pinagtatagpas na mamaw yan dito. Pero yun nga lang, Wesley So kalaban, hindi biro. Mamaw din talaga yan. Ang ginawa po ni Wesley, nag-E4. E5 ang pinantapat sa kanya, Knight F3, Knight C6, at inilabas ang Roy Lopez. Tinirahan po ng classical approach, atras lang, Knight F6 threat ang pawn, sinimplihan lang ng depensa, at nag-Bishop C5, nag-develop na para magkakasling na, at nag-C3, typical po yan para mamaya may control D4, bini-5 muna, inatake muna ang bishop, umatras, at nag-D6 para papakawalan naman mamaya ang control at development ng light square bishop. Inunahan na kagad ni Wesley ng pin bago pa makatira ang black ng H6. Meron kasi nag-H6 kagad para kontrolado na yung G5 square. Pero ang gusto ni Wesley ay ipin muna mga Kamatyas. At dito, ayun, tinapatan na nga. Nag-Bishop H4, nag-Bishop B6, umatras na po para hindi po matimingan ng D4, at nag-Knight B D2, develop lang. Ayan ang medyo kakaiba dito. G5 ang rapid variation pala ni Sevian, at nag-Bishop G3. Kasi po sa long game, bihira nang gawin ang G5. Pero dahil ito ay rapid mga Kamatyas, may time element, pwedeng mapaisip ka talaga sa pamamagitan ng agresibong posisyon, kaya napili ni Sevian ang G5 variation. Sinimplihan lang ng atras ni Wesley, nagkasling. Ay talaga naman. Kakaiba mga Kamatyas. Matapos i-commit ang G5 at H6, tinapatan pa ng king. Paano ngayon ang king shield ng white? Medyo risky ang ginawa dito ni Sevian. Nagkasling, Knight A5, kakainin na yung bishop. Inaatrasan po talaga yan para mapangalagaan, ma-maintain ang light square bishop. At dito nag-Knight H5 para anytime pwede nang capturein ang bishop, o kaya pwede rin pong lumundag ang knight dyan sa F4, pampatibay, pampalakas. At bini4 lang, inatake na po yung knight. Ayun, kinapture muna yung bishop, takes, at umatras, at nag-A4. Ayan, nag-insert dito ng pressure si Wesley sa queen side, sa B5, at napaiwas po. Kasi talagang mapapaiwas ka talaga. Kasi pagka kinapture-capture at wala nang tatamaang tore doon, nag-rook E1 muna. Develop at the same time, yung knight po pwedeng ipihit, maneuver, dadalhin sa E3 para ayun, makita talaga at makontrol talaga yung weak F5 square dito ng black mga Kamatyas. At dito nag-Queen F6, Queen E2 angat lang, nag-Knight E7. Saan pupunta ito? Pupunta ba sa G6? Nag-Knight F1, tuloy na sa maneuvering plan, at nag-G4, inistorbo ni Sevian ang Knight. Knight H4, Knight G6, hinamon ng Knight, at kinapture po ang Knight sa G6. At hindi po nagustuhan ng computer engine ng tira na yan mga Kamatyas. Bakit stockfish? Pasok!
Dapat ang tira, knight F5. Ayan na naman si Stockfish eh. Paano kung kainin? Kain. Queen takes F5. Lamang ng isang po ng black dito. Stockfish Magdi D4. D4 daw eh. Threat discovered. I-atras natin para makita natin. Knight E3. Ayun, may gulo-gulo nga mga kamatsas. May gulo-gulo. Threat yung pawn sa G4. Halimbawa, i-H5 dito. Diretso ng knight D5. Malalim. Deep chess mga kamatsas na masasabi. Iwas natin, kakain dito, kakain dyan, tapos kakain doon. Talaga wala. Nakakalula yung ganitong kalayo, no, na tipong parang may kain dyan, threat ang queen, pero magkuqueen C4 lang, pagbalik doon, tapos bishop takes, etc. etc. Pag kinain po ng queen, may knight E7 double. Pagka kinain naman ng pawn, may knight takes B6, discovered check, tagpas ang isang pyesa. So pinakita ko lang po sa inyo mga kamatsas, no, yung mga posibilidad. Ayun, balik tayo. Pero dito ang ginawa mga kamatsas, kinain ni Wesley yung knight sa G6, binad mo ba? Kinain ng pawn. Oo nga, double pawn, pero syempre, lumakas ang pressure sa F-file, lalo na magkasama ang diagonal bishop at dinobling puwersa sa F-file. Nag-knight E3, umangat lang para takpan ang pawn sa F2. Nag-C6 lang para hindi po makalundag ang knight dyan. At kinapture muna ang B5, kinapture. Ayun, bakit po kinapture? Para mag-gain muna ng tempo control sa A-file. At nag-bishop to B3 check. Kung dito po mga kamatsas, baka napapatanong kayo, coach, ba't ayaw capturein yon? Paki-imagine po, pagka kinapture yan, capture, maiiwanan kasi yung pawn F2. Ang daming nakaturo sa F2. Kaya yung knight, pinapapain lang yung pawn sa G4. Kaya ginawa ni Wesley, chumek muna, nag-king G7, at nag-C4. Ano ang plano ni Wesley? Okay, gets ko na. Kahit na binigyan ng bad move ng computer yan mga kamatsas, pero ang plano niya, pag kinapture niya yung pawn, B5 capture, yung D5 bubukas yan. Makokontrol mamaya yan. Yung important, D5 square. Pero kung accurate ang pag-uusapan, ang tira po ay rook E D1. Makunat lang. Mahirap makita yan. Totoo lang, mahirap makita po yung tirang yan na rook E D1. Balik tayo sa C4. Bishop D4, good move ang natumbukan dito ni Sevian. Ginamit niya yung kanyang power control sa D4, bukang-buka At nag-rook B1 umiwas, kinain na ang pawn C4, bishop takes C4 pwersado kasi para madepensahan yung pawn sa B4. Otherwise, babagsak yan, may tore na Nag-bishop D7, nag-develop lang at nag-rook F1. Bumalik si Wesley sa F1 at para suportahan ang pawn F2, nag-H5, ayun. Kinumpleto na rin po ang support sa G4 para hindi na makakain talaga yan. At nag-knight C2 para mapaalis, ma-neutralize ang bishop, umatras lang. At B5. Talagang gustong guluhin ni Wesley ang discard dito. At total isolated pawn yung B4, gusto niyang i-exchange mga kamatsas, no, para mawala na yung kanyang kahinaan dyan. Kinain lang ni Sevian at binigyan po ng bad move ang tira na yan. Dapat daw po ang tira ay H4. Oo nga mga kamatsas, oo nga. Ang lakas nga ng dating. Atake nga dito. Wag nang pansinin yun, may kain sa G3 At halimbawa lang po, capturing yan, may queen takes H4, papaano naman ang papagapang na tore na aatake sa H-file? Ngayon, kung di naman kakainin, nakaka-pressure tipong parang kakainin na lang ito, hindi makapalag dahil nakapin, ang lakas ng pressure na hatid ng H4. Pero hindi po nakita yan ni Sevian. Ang ginawa niya, kinapture niya yung pawn sa B5 at nag-bishop takes B5 naman si Wesley. At dito po, pansinin nyo, yung oras ang layo. 1 minute na lang mahigit si Wesley, 5 minutes pa si Sevian. Halatang nahirapan po magbasa ng position si Wesley. Kinain ang oras niya Kinain, ayun. Dito naman po natakawang mainam si Sevian. Kasi nga po, in the count na pagkakinain yan, tipong may sacrifice sa F2, babagsak yung tore. Paki-imagine po mga kamatsas, no? Ayan. Pero bad move, dapat daw ang accurate ay bishop E6. Iwas na lang sa bishop. Dako na tayo sa talagang nangyari. Kinain lang ni Wesley, hindi man lang siya nasindak at nag-H4 dito si Sevian. Ito ang malaking tanong mga kamatsas. Bakit kaya hindi sumabay ng capture dito si Sevian? Ito po mangyayari.
Rook takes F2, Queen takes F2, obligado, no? Takes, Rook takes F2, tapos may Rook takes B8, Rook takes C2, and Rook B6. Equal lang din naman pala. Equal lang mga kamatyas, ano, kitang-kita sa evaluation bar. O negative slight pa nga ng konti O pero balik tayo mga kamatyas. Pwede pala Pero ang gusto ni Sebian, mas tama yung ginawa niya. Mas matimbang po ang tirang ito. Top notcher sa computer move, yung H4 na yan. At, ayun, kinain na ni Wesley. Wes, ba't mo kinain? Para mawala na yung pressure. Magna knight E3, knight D5 ako. Ayun, nasabi ni Wesley mga kamatyas. Yung request nyo na, Coach, kausapin nyo dyan si Wesley. Kaboses nyo. Pag nakahanap tayo ng tamang timing mga kamatyas. Ngayon kasi, medyo pressure ang team nila at may tension, kaya hindi po natin iniistorbo si Wesley. At kapansin-pansin po, after ng game, meron silang room doon lang sila dumidiretso. Hindi sila nagpapa-expose sa maraming players dahil sigurado po mga kamatyas na kapag sila ay sumulpot man lang, sumulyap man lang, dumog ang mangyayari. Ang dami pong nag-aabang sa mga kagaya nila Wesley So, Magnus Carlsen, at yung mga nasa top, laging meron po silang mga preferred VIP room kung tawagin po mga kamatyas. Kaya mahirap magpa-picture, mahirap kausapin, mahirap po mga kamatyas. Nakafocus pa sila sa tournament. Kaya tatimingan natin si Wesley na makuha natin ang kaunting oras niya, makausap natin, tapos bibiruin ko siya, kaboses niya. Yan po ang ating aabangan. Sa ngayon, di po muna natin iniistorbo kasi nakafocus sa tournament Okay. Pero nagkakasulyapan kami ni Wesley. Ayan, nagkakatinginan naman. Okay, Rook takes. Good move na pure kasi po, ayun, na-capture yun. Pero ito talaga inaabangan ko dyan mga kamatyas. Knight E3 going to D5. Ay, nako, bida-bida ang knight sa D5. Kinapture ang pawn at queen takes sa G3. Nag-rook B3. Ayun, pineresure po ang pawn sa D3 at nag-knight E3 pa rin. Wala nang pake si Wesley dito. Bahala ka. Pinakain nag-queen F4 naman. Bakit po mga kamatyas? Ito po kasi ang diskarte ni Wesley. Bakit pinapakain niya ang pawn sa D3? Pagka kinain, may knight to F5 check. Kahusay ng strategy ni Wesley. Kakainin yung knight. Makikipagsabayan yan. Tapos dito kakain. Kasi pag kinain yun, may kain dito So dito kakain. Na dito po ay equal lamang. Iiwas ang queen. Halimbawa, ilagay natin sa E6. Tapos mag-G3. Then King G2. And Rook H1, equal tabla-tabla lang ito mga kamatyas, tag 3 pawns, O balik tayo. Kaya hindi kinain ito ni Sebian, ang ginawa, nag-queen to F4. At dito kapansin-pansin, halos humabol na po ng oras si Wesley. Lumamang pa nga. Ibig sabihin, ginastos ni Sebian yung kanyang kalamangan sa oras, kaya talagang sinamantala niya. At nag-queen H3, ayun, umiwas. Sandali lamang po mga kamatyas, may titingnan ako baka mamaya hindi naka-record. Ang gamit ko kasi laptop lamang, kaya hindi ko masyado kabisado. Ayan, nakita ko nagre-record naman. Kala ko, meron kasing ganun mga kamatyas nag-record ako ng mga 30 minutes, hindi pala naka-record. Aray ko, ulit! Ayan, queen H3, umiwas. Saan pupunta? Check doon. Nag-queen F7, ayaw pachikin ni Sebian na pe-pressure. Nag-queen G3 ulit, so hindi pa rin makapture. Lagi pong may trap na nakaabang. At nag-queen F4, queen H3, nag-rook B7. Na dito medyo parang nahirapan si Sebian na kung babalik siya, na-realize niya, teka muna, to reakin, papayag na lang ako ng tabla. Ano yan? Duwag na duwag ba talaga? Parang ganun na dating Minsan kahiyaan, lalo na team tournament, may katabi ka, may ka-teammate ka, ba't mo tinablatori ka? Diba? Minsan may ganun O kaya pinilit ni Sebian para masabing talagang gustong lumaban. Pero tingin ko mukhang kinakabahan na rin kay Wesley kasi ang lakas ng knight So rook D7 para wala pa ring check. And nag-queen E6. Ayan na po ng gulo si Wesley. Nag-rook H8. Okay, threatening matcha sa H2. Nag-knight G4. Okay, para walang ganon. Sakto yung mga tira ni Wesley, Sukat na sukat. Naka-eskwala. Walang queen H2, may knight. At nag-rook H4, tiniret ang knight sa G4 at nag-F3 po, dinipensahan lang. At nag-rook H8, ayun. Bumalik. At dyan, napagalitan ni Stockfish. Bakit mo binalik? Wala ka bang ibang tira? Paangat ang boses. Tira?
Oh, yun. Dapat daw ang tira mga kamatsas ay Rook F7. Meron naman palang ibang ititira. Ah, okay. Okay, kasi hindi pwedeng capturein ito eh. Blunderacious yan. May capture sa knight. Makukuha yung knight, hindi pwedeng kumapture, bitin ang tore sa F1. Ayun, mga kamatsa. So, may tira pa naman pala eh. Bakit kailangan umatras? Napagalitan katuloy ni Stockfish. Bakit napagalitan? Nakainan. O Wes, ba't mo kinain? Baka mamatyas ka dyan, Wes. Wala naman eh, protektado. Tapos yung pawn sa E5, bitin pa. Panalo na to. Winning na raw sabi ni Wesley. At nag-rook E8, dinipensahan mga kamatyas. Kitang-kita naman sa evaluation bar eh. Na winning na. Ang daming pawns eh, solid eh. Woo! Grabe. Namakyaw ng pawn. O di, ito na naman ang nakahanay. Hindi naman pwedeng capturein mga kamatyas. Bitin ng win. Nag-rook E7. At dito, kinapture lang ang pawn sa E5. Buong buo. And next in line, ang paparating na Queen F6. Isasabay na po talaga yan. Rook F7. Force move naman yan. Tingin ko talagang para walang Queen F6 check eh. Pero nag-Queen D4 si West para may discovered check siya. Matret niya yung tore. Pero bahagyang bumaba ang evaluation bar kung mapapansin nyo po. No? Dapat daw po tira. Ang accurate, malakas ay Rook to D1. Ang nakikita ko po dito sa Rook D1 para may timing na to play E6. O kasi hindi maka E6, wala pang suporta ang Queen sa D6. Yan, dami kasing pawns eh. So Rook D1 ang accurate. Pero hindi na napansin ni Wesley kasi nga, ano na to eh, may time pressure na rin eh. Balik tayo, nag-Queen D4, pressure, at nag-Rook D7, tineret ang Queen. Nag-Queen C3, umiwas, tineret pa ng isang tore, nag-Queen E3. Hinamon na po ng Queen to Queen. O tanong, tatanggapin kaya? Tinanggap na po ni Sevian. Tingin ko, wala na rin eh. Kasi kung hindi tatanggapin, may check na doon eh. Tatagos po yung check kung hindi tatanggapin yung exchange ng Queen eh. So, naobliga. Nag-Rook D2 para kay papaano, may control, may pressure sa second rank. Pag nawala yung knight, bababa yung tore, dadalhin sa C2 to attack the G2. Pero nag-King H2 lang. Okay? Endgame na to, King must be active. Ito na po ang trabaho ng King sa endgame. Ilalabas na yan, pwedeng ilagay doon, activate the King na. Nag-Rook C5, atake sa pawn, Knight D5. Binalak muna para hindi makuha yung pawn. At dito nag-Rook C2, threat ang pawn. Tiyaga muna Rook G1, G5, King H3. Okay? Pa-islog-islog lang, pa-konti-konti lang. Ang next move dito, mag-G3, then followed with King G4. Hanggang sa kung baga maaari mapabagsak pa yung pawn sa G5, mas mainam. Nag-King G6, G3, nag-Rook F2, atake sa pawn F3, at nag-King G4 para depensahan ang pawn F3. At nag-Rook A2, abang-abang lang, at nag-Rook C1. Ayun, check doon sa C6. Pagka umalis yung king, kahit paano, talagang mas lalong magiging mahina yung G5. At nag-Rook C2 para hindi po makapasok ng mga gulo-gulo check, umiwas si Wesley. Para dito naman dadaan sa H5 mga kamatyas para pabagsakin yung pawn sa G5. At nag-Rook H2. Hindi pwede. Kaibigan. Kinapture na po ni Wesley. Kasi may natanaw siyang endgame. So in-apply na niya po yung kapablankas idea. Ayan, no? E6. Ang daming pawns ba naman? Nakakaiyak, ang dami. Ang daming pawns eh, oh. Ilan niya? 3 pawns up? Aray ko. Nag-Rook F2. Ayan, ang purpose talaga para pag nag-E7, bababa yung king ni Sevian. Kung kakain man sa pawn G5, may pitas, may bawi sa pawn F3. Pero in F4 lang ni Wesley. Kinain lang. Grabe po. Grabe ang massive marching paspon ang paparating. Chumek, King F3, baba, check. Obligado doon lang kasi kung dito pupunta, nako E7, di mahahabol. So dito, abang lang, pag E7, anytime may lapit ng king. Pero nag-King F4, going to King E5 na mga kamatyas, nag-King F8 and then King E5. At dito po mga kamatyas ay sinuko na ni Sam Sevian, wala na rin po kasing patutunguhan. Kung itutuloy ng kaunti, halimbawa kung ang gawin dito mga kamatyas ay, halimbawa abang-abang lang, mag-Rook G2, mag-F6 na kasi eh. O di pagpalagay natin, umabang lang para lang makita natin kung paano ipanalo. Mayroon na pong E7 check at kapag nag-King F7, may Knight C7 na. And E8 is coming na mga kamatyas to promote
O ano pang gagawing solution? O di ba baba na lang to, obligado. Naku, kahit isabay mo na Takes, sobra ka pa ng dalawa. Talon-talo na mga kamatyas. So very basic na po ito. Okay, congratulations kay Wesley mga kamatyas. At mamaya, tingnan natin yung standing ng team nila, no? Pagkatapos nating i-analyze yung mga games na gusto ko pong ipakita sa inyo ngayong katatapos lang na day 2 ng Rapid. Isunod naman kagad natin ang gitgitang laban ni Magnus Carlsen kontra sa pambato India's number 1 na si Arjun Erigaisi. Sunod na kagad natin. Tumira ng Knight F3, nakiramdam muna. D5 si Erigaisi, D4, Knight F6, C4, E6, Knight C3. Simple lang po na Queen's Gambit decline ang pinasukan. Bishop F4 variation, castling, E3. Ayan mga kamatyas, no? Para po gusto kong i-insert yung video. Ito po yan, nakuhanan ko yan mismo. Panoorin nyo po mga kamatyas. Ayan, nandyan ako Yun ang advantage ko mga kamatyas. Tuwan-tuwa talaga ako. Dati lang pangarap pero nasa harap ko na sila, nakikita ko na. Ang sarap sa pakiramdam. Ayan, nag C5 dito si Erigaisi at agad kinapture ni Magnus, di ba? Tinirahan kagad ng Knight C6, ibinitin muna yung pawn C5 kasi ito naman po ay anytime mababawi din naman Nag-Bishop E2, simple lang para magkakasling si Magnus. Kinapture ni Erigaisi ang C4. Bishop takes C4, Bishop takes C5. Nagpapakiramdaman sino ang unang magkakain o kakain ng queen. Magkakainan sila ng queen. Sino unang kakain? Kinaslingan lang Ikaw ang kumain, parang ganon. Ayaw ni Erigaisi, parehong may pride. Ikaw ang kumain, parang ganon Knight H5 para hulihin na ang malakas sa bishop sa F4 at nag-Queen E2. Talagang ayaw ni Magnus. Ayaw mo ng Queen to Queen Yan ang gusto mong laban Sige, angat ako. Iwas na ako. At talagang hinamon pa. Binigay yung bishop sa F4. Kinain nga ni Erigaisi, kain. So, lalabas double pawn. Pero ito pong pawn sa F4 after G3, solid na yan. And then, may control po na malakas sa E5 square. Nag-B6 para i-develop ang bishop to B7. Nag-Rook AD1, atake sa Queen. Queen E7, iwas lang. At nag-Knight E4, atake sa bishop. Bishop B7 at dito kinapture ang bishop para wala na pong bishop pair ang black. Alam po natin na malakas ang may bishop pair. Kinapture at nag-Knight G5, pressure sa H7. Anong plano niyan? Knight D4, pinasok lang talaga ni Erigaisi. Queen D3, paano yun? May matchas, tapos nakabitin yung knight. Tinakpan po ng knight, obligado. At nag-Rook E1 mga kamatsas, develop lang. Dito po, ako mismo ay may tanong. Ewan ko lang, baka tanong nyo rin mga kamatsas. What if mag G4? Na tipong pag umalis yung knight, hindi pwede, may matchas. Ito po kasi ang gagawin. May Queen C6, nabuntutan na kasi, may ulo, napakalaking delikado niyan mga kamatsas. Napaka-dangerous niyan. Okay? Kaya itsura pa lang, nakakatakot na. Halimbawa, mag F3 tapos pa-counter ng B5, di ba? Pagka kinapture yan, may Queen B6 check. Kapag ka nag-King H1, mag-Rook AD8. Tuloy lang natin mga kamatsas. Hindi na pala. Hindi na. Kasi gusto ko sanang ituloy bababa. Kaso kakainin na yung bishop Ibig sabihin, aalis na rin pala yung queen doon sa pinakapakay kung bakit inatake ang knight. So lalabas po, winning ang black dyan. Kaya hindi na po naghangad si Magnus na paalisin pa yung knight. At ang ginawa niya, sinimplihan niya lang ng develop. Rook E1, nag-Queen C6, ayan na nga ang Salbahiski mating threat. Nag-F3 binarahan at nag-B5 mga kamatsas. Yan, si IM Sagar ng Chess Base India. Magkakasama po kami sa room ng media Ayan, at nakita ko na gumagawa siya ng write-up dyan or something na yung B5 talagang pinuri niya na nakita niyang good move. Which is talagang good move nga sa computer engine number 1. Grabe, no? Ano kaya to? Home preparation pa kaya to mga kamatsas? Pasok pa sa preparasyon o on the spot kinapa? Talagang accurate yung pagkakabasa at pagkakakapa. Ano po sa palagay nyo mga kamatsas? Kasi grabe itong B5, bihira makita yan Hindi naman online to para sabihin na ay baka nandaya. Hindi, face to face May screening walang allow na any gadget sa mga players, bawal po. Pero yung B5, ang galing, computer move, natumbukan ni Erigaisi. Ang dami pong humanga sa tira na yan. Biruin nyo ayun. Dito naman parang bumigay si
Magnus. Parang nag-collapse yung kanyang dito, analysis mga kamatsas. Dapat daw po ang tira is bishop b3 lamang, atras lang, tapos magku-queen b6 check and then king h1. Simpleng iwas lang mga kamatsas, no? Pero teka muna mga kamatsas. Okay, dito what if kainin to? Ano ba meron? So magku-queen b6 check pa rin. Tapos pagka king h1 and then rook a d8. Guguluhin pa rin talaga mga kamatsas. May gulo-gulo rin pala, no? Halimbawa, kung dito pupunta queen f1. Pakita ko lang sa inyo mga kamatsas, may knight e3. Ang gulo rin pala. Nakakaiyak din pala, may double. Oh, kita na. So dito pa lang mga kamatsas ay pangita na okay na dito ang black. Losing na ang white. Kaya dito, bishop b3 lang ang correct move, pero ang ginawa ni Magnus, bumalagbag siya ng sacrifice. Hindi nagustuhan ng computer, bad move pala. Kinain lang, knight takes e6, may queen b6 check, king h1, nag-rook f6. Ang tanong, ano ang meron sa sacrifice? Yan ang malaking katanungan. Bakit nag-sacrifice? Ano meron? Anong continuation? Parang wala. Parang nabitin. Hindi naman pala nakain yung tore. Nakaiwas na, may tempo attack pa. Umiwas lang. Parang wala lang. Pero pag knight g5, syempre may mga sundot-sundot lagi na kailangan alistuhan. Baka naman di makita mapapahamak talaga black. Pero nag h6 naman dito si Erigaisi. Binad mo ba naman itong tirang ito? Dapat daw po ang tira is queen c6. Na dito, wala naman palang queen b3 check. Kasi pagka nag queen b3 check, may ready queen c4 pang black. Nakaka-pressure kasi yung diagonal check na tipong pagka king h8, may kasunod na knight f7, etc. May ganung atake, di ba? Pero wala naman pala, after queen c6 lang na accurate. Pero balik tayo dito sa h6. Okay, so medyo maikli na rin ang oras. Kino-consider din natin yung kanilang decision making sa kanilang time na natitira, no? Queen b3 check, another bad move by Magnus. Hindi ko nakukuhanan ng camera yung whole game mga kamatsas, kasi po para sa inyong kaalaman, kami po ay inaalaw lang na Chess Media, no, accredited, approved, na inaalaw lang kami na first 5 minutes during the game. Yung pagka-start ng game, 5 minutes lang, labas na. Hindi kami yung talagang nakatutok talaga, hindi kami hinahayaan na ganun mga kamatsas. Yung iba po kagaya ng Chess Base India, baka matagal na po kasing affiliated sa FIDE Siguro baka dumating yung panahon, magkaroon po ako ng ganong tsansa, no, na magkaroon ako ng depende po. Nag-uumpisa pa lang, kumbaga sa na under OJT tayo Nag-uumpisa pa lang tayo mga kamatsas Kaya yung mga katulad namin na accredited media, si Mrs. na approve as written media, may ID rin siya, no? Hanggang 5 minutes lang po kami, lalabas na kami ng playing venue, pinapalabas na kami. Pero at least nakakakuha kami ng video, kagaya ng nakikita nyo. Bakit ako nakaka-capture ng video? Kasi hanggang 5 minutes lang, first 5 minutes. Ayan. So, queen b3. Dapat daw po ang tira dito ay rook to e5 mga kamatsas. I-threat ang knight sa f5. Ka-counter pala. Yan ang correct. Rook e5. Pero pag queen b3 check, kapansin-pansin na yung evaluation bar, lalong lumaki. Pumabor lalo kay Erigaisi. Nag king h8, knight f7 check, king h7 iwas, knight e5. So, nilipat ni Magnus yung knight niya para, ayun, may sundot na naman, Lahat ng tira ni Magnus talagang may karga. Nag-rook d8. At dito mga kamatsas ay pinarecover naman dito ni Erigaisi si Magnus. Di naman lumamang. Slightly better na lang ang black dito, pero blunderacious ang binigay sa tira na yan. Bakit po mga kamatsas? Ayan, dapat daw po ang correct move ay para maiwasan yung knight to d7, bishop c6 lang daw. Siyempre, pag nag-knight d7, kakainin lang ng bishop. Pero itong bishop d7, totohanan lang po, mahirap makita. Mahirap makita. Parang wala kang tinira Pagkaya ng ginawa mo Pero yan po ang accurate sa computer. So, yun ang diferensya talaga ng computer's eye view sa human's eye view, mga kamatsas. Talagang yun ang pinagkaiba O balik tayo dito mga kamatsas, Ang ginawa kasi rook d8 at dito nag knight d7. Hindi rin naman pala may iwasan yun. Kinain-kain. So dito, from 1 piece down si Magnus, ngayon lumalabas 2 pieces up na lang si Erigaisi. 2 pieces
kontra sa isang tore, ang exchange, no? Nag Queen F2 pumasok si Erigaisi, ayan po. Nagsimula ng mga likot at nag Queen D1. Binabaan naman ni Magnus. Yun lang mga kamatsas. Idea niya is to protect the rook. Another bad move. Sunod-sunod ang bad move ni Magnus, ano? Pero dapat daw po ang tira is rook to G1. Tago na talaga mga kamatsas. Tago na. O kasi nag-Queen D1 at dito nag-Rook G6 threatening Matias at nag-Rook E2, talagang total collapse na talaga si Magnus. Sa bagay 12 seconds na lang siya napatira ng Rook E2 to protect the pawn G2. Pero dito ang pinapatira mga kamatsas ay Rook G1 pa rin ng computer. Yan pa rin ang pinapatira. Pero winning na rin ang black. Kitang-kita naman sa evaluation eh. Rook E2. Ano kaya sa palagay nyo, mga kamatsas? Ito talagang gumulintang sa posisyon. Brilliant si price move. Pagtira nun, resign ang world number 1 na si Magnus. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Ang tindi nung tira na yon. Yun ang mga binibiling tears. Malupites mga kamatsas. Sige po, kung gusto niyo pa mag-analyze sa mahaba, post nyo lang, analyze kayo. Pero dahil ito po ay running, pakita ko na sa inyo. Congratulations sa mga nakakita kagad ng mabilis na solution. Parang puzzle. Ginawang puzzle ba? Queen takes F3 mga kamatsas, sacrifice. Resign ang world number 1. Bakit po naparesign? Kasi ang threat ay rook takes G2 na. Fatal ang threat mga kamatsas sa paparating. Kapag kinapture naman ang queen, may bishop takes F3 na paparating, obligado iharang ang tore kasi walang galaw ang king eh. O di kakainin ito muna. Pagka king G1, babalikan ngayon ng discovered check, angat, kakapturein ang queen, capture, lalabas, sobra ng isang pyesa. Resign talaga mga kamatsas. What a fantastic, wonderful game by Erigaisi. Putok sa Chess Base India. Tuwang-tuwa ang ating kaibigan si Sagar. Oh, busy kami. Mga tahimik kami sa loob ng room eh. Pero unti-unting nagpapakiramdaman. Yun nga lang mga kamatsas, grabe yung mga gamit pala ng mga chess media dito. Ang lulupit, ang mamahalin. Tinanong ko nga yung isa kong ka-chess media eh. Kung magkano yung kamerang yung mabigat. Kalahating milyon. Samantalang ako, lahat po ng ina-upload namin mga kamatsas. So, liban na lang dito may laptop na gamit. Lahat ng ina-upload namin ng mga reels, shorts, sa cellphone lang yon. Nakakatuwa. Samantalang doon, naku, parang opisina. The computer, dalawa-dalawa pa. Meron pa silang mga, parang mga staff pa sila eh. Yung chess media nila, kami lang dalawang ni Twins eh. O pagka bago magsimula, tara, tira. Tak, tak, tak. Siya taga-photo eh. Ako naman, video sa akin. Ayun na. Masaya lang na experience mga kamatsas, nakakatuwa. Dito po sa venue na to na akalain nyo, nandito lahat yung mga mamaw. Nakatipid ako ng panahon para makapagpa-picture. Makita yung mga gusto kong makitang nung bata ako ay pangarap ko mga kamatsas. Ngayon, nasa harapan ng aking mga mata. Saksim buhay, kitang-kita ko yung mga super GMs na talagang loading-loading ko sa larong chess. Grabe mga kamatsas, perfect experience ito. Etong pangatlo mga kamatsas, grabe, kahahangaan talaga ng mga kababayan natin. Ang ating pambatong si International Master Arca, nakalaban ang fresh second youngest grandmaster ng buong mundo na si Argentinian. Ayan. Faustino Oro. Analyze natin. White po dito ang ating kababayan mga kamatsas, no? At si Fausti ang black. At marami po nagtatanong kasi inanalyze ko na rin po ito sa Facebook eh. May mga nagtatanong, Coach, GM na yan, bakit IM ang nakalagay sa iyo dyan? Kasi po mga kamatsas, hindi pa officially awarded ng FIDE ang kanyang GM. Tingnan nyo, pasukin nyo po yung website ng FIDE, nakalagay sa kanya IM. Ganun din po ginagawa ng mga nag-a-analyze. Hanggat hindi pa lumalabas yung GM, sa tapat ng pangalan niya, IM pa lang ang nilalagay. Pero consider na po yan by verbal, Grandmaster na. Kasi kompleto na po yung requirements eh. Saka yung rating na abot na rin. Pero syempre, nasa approval pa rin po officially ng FIDE. Okay po? Yan. Kung mag-GM po, intayin lang natin na lumabas po na ma-approve ng FIDE Congress. Meron kasing FIDE Congress na tinatawag para ma-approve. Kagaya po nung sa akin para lumabas yung title. Ayun. Antayin lang po natin mga kamatsas, ano? Lalabas din yan. Pero sa ngayon, tinan nyo sa chess.com ito, IM nakalagay. Hindi pa napapalitan ng GM. Diba?
Ang ginawa ng ating kababayan nag knight F3, nakiramdam, knight F6, G3 at nauwi po sa tinatawag na King's Indian Fianchetto. Ang itsura pong ito ay King's Indian Fianchetto kung tawagin. Nag C6 lang. Dito po ang common talaga na linya, knight C6, knight BD7, yan ang mga common. C5. Pero itong C6, yes, bookline pa rin, pero yun nga lang parang ewan ko, magdi D5 ba? Parang medyo nababagalan po ko sa linyang ito sa C6. Para sa akin lang naman mga kamatyas. Nag knight C3, bishop F5, nilabas ang bishop para kontrolin ang E4 square. Kasi po dito mga kamatyas, after knight C3, ang binabalak dito ng puti ay mag E4. Bubuuhin na yan ni Gian. Nag bishop F5, pinigilan. At nag H4 mga kamatyas. At itong H4 na ito, nagtaka talaga ako. Sabi ko, bakit ganon? Kung igagalaw ang H pawn hanggang H3 lang. Pero bakit diniretso sa H4? Medyo na-weirduhan ako dito. Pero ito po yung sinabi ni Gian. In-interview ko po siya. Panoorin nyo sandali ito mga kamatyas. Ayan, ibig sabihin ang sabi niya mga kamatyas, matagal na pala niyang ipinaghanda o pinaghahandaan yung pagkakataon na yan, yung H4 na yan. Kay Fausti lang niya nilabas. Ang galing. Oh, salamat sa iyo Gian, at naliwanagan na ako kami sa H4 mo na yan. Malalim pala ang pinag-uugatan niyan, pinagandaan na talaga, ng advance yung H4. Kasi sabi ko sa kanya, pag H4 parang weak kasi yung G4 square na kung igagalaw mo yung H pawn sa H3 lang. 'Di ba? Para to protect G4 square. Pero dito H4 parang ginawang Kia, King's Indian attack, pero parang maa-atake yung G4. O tingnan natin, nag knight BD7, rook E1, ayan po, idediretso na yan, mag-E4 na talaga. Inunahan na ni Fausti ng inukupahan na kagad yung E4 square. Nag H5, yun po ang sikreto ng H4. Pag nawala ang control ng knight, dediretso H5 para makapagbigay kagad ng mapilis na pang-pressure sa king side. At dito, kinapture ang knight, takes, at nag-knight F6. Kasi po, kung kakapturing ito mga kamatyas, ayan, naipakita ko na po ito sa ating ginawang analysis, sa Facebook. E4, tapos pagka, halimbawa, bishop G6, sorry, ang tira po dito is knight H4, ayan. Naipaliwanag ko na po ito sa Facebook. Bishop G6, saka palang mag-E4. Na itong nilamang na pawn, double pawn lang din naman. Mahina din yan mga kamatyas. Madali pong mababawi yan. So, next yan, F4, F5. Nako, delikado po ang black dyan mga kamatyas. Kaya dito ang ginawa ni Fausti, nag-knight F6 para talagang mag-commit na yung pawn. Kinapture na yung pawn G6, kinapture na rin po, and then nag-knight G5 para i-relay naman na yung pawn ay mailagay successfully to control the center. And nag-E5, E4 na, bishop G4, ayan, pinoprovoke para mag-F3 mga kamatyas, Pero kinuwin D3 lang ni Gian. Kasi po, kung mag-F3 mga kamatyas, provoking move kasi tawag dito, aatrasan lang yan sa dulo, wala na. Ano kasunod? Yan ang tanong. So, medyo, na po yan. Papangit na po yan mga kamatyas pagka ganyan ang gagawin. Mababarhan na yung bishop So, kaya nag-queen D3 lang para wala yung F3 na makakapagpabara sa bishop G2. Ayan mga kamatyas, Nag queen A5. Ayan, sa queen A5 na yan, ang idea po is to capture the D4 na hindi makakapture ng pawn kasi may threat sa rook E1. Kaya nag bishop D2 lang. Pumasok si Fausti. Talagang gusto niyang mangalikot. Ito pa rin po ang threat to capture the D4. Hindi makakapture ng pawn para maging solid ang center kasi nakapin naman ang queen. Talagang pagka-capturein ito, gusto ni Fausti ang ipangkain queen ng puti. Papangit. Pagka-imagine niyo pangit, bungi-bungi ang pawn structure pagka ganon, Kaya nag-queen C2 lang dito si Gian. At nag-B6, ayon. Dito kumabuse na po ang pambato ng Argentina. So, ang plano niya po ay magsi-C5. Yan po ang plano, Pero sa computer kasi, hindi na pala kailangan ng B6 para mag-C5. Pwede mong i-C5 na kagad. Ang idea po ng C5 para ma-preserve yung pagka-double po ng white sa C file.
pwedeng mag rook c8 later on para maatake or pwedeng basagin kagad yan. Ngayon kung magdi d5 naman, o at least talagang nagkaroon na talaga ng matagal or talaga masasabing double pawn talaga at weak ang c4 ng puti. Tatargetin ng black yun pagka ganun. So yun po yung mga diskarte dyan mga kamatyas, ano? Pero balik tayo, nag b6 pa, lumalabas parang loss of tempo eh. Nag rook a b1 naman si Gian. Ang plano, magro-rook b3 para atakihin ang queen. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, c5 na pala mga kamatyas, basag na. Pagka kinapture ng b-pawn, kakapture dito sa e5. D takes e5 tapos bishop f1. Yan ang mga magandang malalalim na diskarte. Na yung bishop ipopwesto po sa bishop c4 para may pressure sa f7 at ang mabigat dyan yung king g2 and rook h1 na gagawing atake ng puti sa h-file. Pagpapatungin ng tore, magbabattery hanggang sa ma-pressure talaga ang black's king side. Yan po yung mga planuhan na paparating mga kamatyas. Ano? Balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag-rook b1 si Gian, nag-rook e8. Okay, abang lang si Fausti, nag-bishop f1, nag-c5. Ayun, para hindi na po maka-c5 talaga. And siguro nakita na ni Gian yung bishop c4 na idea eh. Pero binarahan na kagad ni Fausti para hindi na maka-c5 at nag-d5. Nag-decide na si Gian na i-close na ang sentro. Bagamat weak ang c4 pero hanggat may bishop, hindi po ganun kadaling makuha yung pawn na yan. Nag-queen a6. Kasi wala na pong sense ang queen dyan. Sarado na ang sentro. Kailangan ilipat naman ng direksyon na kung saan mas magagamit pang atake. Nag-king g2 angat lang. Queen c8 at nag-bishop d3. Normal sa paningin ito mga kamatyas, ano? Kung ako nga titira, yan din gagawin ko eh. Pero ang accurate move pala is f3, tapos aatras to d7, saka mag-b-bishop to e2, and then double up the rook battery sa h-file dahil bukas na nga po yung h-file eh. Yan ang pinaka main plan of attack na malakas na gagawin dito ng puti. Yun mga kamatyas, balik tayo dito. Pero ang ginawa is bishop to d3, knight h5. Bad move din ang ipinangtapat ni Fausti. Dapat daw po ang tira ay bishop h6 lamang. Ayun. According to computer mga kamatyas, ano? Pero mahirap pong gawin yun. Mahirap makita. Kasi tipong parang mag-rook h1 lang, papatempo ka lang. No? Parang nalalabuan ako sa bishop h6 pero yun ang tira ng computer to stay equal sa evaluation bar. Okay, knight h5 ang ginawa. Nag-rook h1. Nag-queen d8, another bad move. Kumbaga, bakit ite-threat ba yung knight? May bishop naman. Or yung queen ililipat sa f6 to wala ring pressure eh. Yung f3 covered naman ng knight eh. So, ang tanong, ano meron sa queen d8? Kung accurate po, bishop h6 pa rin ang gustong itira dito ng Stockfish computer engine. Grabe, kahapon pa pinapatira yung bishop na yan. Okay, nag-queen d8. Rook h4 atake sa bishop, umatras, and then nag-double up ng tore, nag-bishop f6, ayan na po, no, para i-threat ang knight, at nag-queen c1, dinoble din po ang depensa, nag-bishop g7. So parang walang maisip dito si Fausti, parang naguguluhan siya, no? Medyo confused na siya sa position kaya bumabalik-balik na mga kamatyas, halatang parang naguguluhan na siya dito. Sa oras, lamang po ang World Youth Gold Medalist na kababayan natin. Alam niyo po ba na itong si Gian ay World Youth Gold Medalist sa Blitz? Buong mundo yun mga kamatyas ha. Ganun katindi dito si Gian. Magaling po yan sa Blitz at sa Rapid. Mabilis ang reflex niya, may laman pa yung tira. Kaya, hindi pwedeng ismulin itong si Gian. World class player po yan pagdating sa pabilisan, sa mga fast game time control. Balik tayo, nag-bishop e2, inatake po ang knight, umatras, at nag-rook h2. Tingnan nyo, lakas ng idea oh. Simpleng islog, pero yung h1 square, yung h1 queen, ilalagay dyan. Yung h1 square pala, ilalagay yung queen dyan. So, pagka naipatong na po ng triple yan dyan, may sundot doon ng check, aray ko! Ang tawag dyan mga kamatyas. Ayun, ininda ka agad. Hindi na kayanan ni Fausti yung itsura ng tatlong aatake, tumakbo ka agad. Hinabol ka agad ng check para mabawas-bawasan ng kontrol, kinain, kain. At nag-bishop f6,
Ayun, nilagyan po ng Rook H6. Ano plano ni Gian? Kapag tatakas dyan, kakainin lang po yung pawn. Kumbaga nakaabang si Gian. Sige, takas! Kakainin lang po yung pawn. Nag-Rook C8 muna, pero halos nonsense na po yung Rook C8 talaga. Queen H1 is coming na mga kamatyas. Very dangerous. Ano plano? Rook takes pawn. Paki-imagine po. Then Queen H6. Threatening matchas na. King G8 kakainin yung pawn. Wala na. Matchas na talaga. Tumakbo si Fausti. Kinainan lang po ng pawn. Nag-Rook H8 at dito mga kamatyas, pakiguess nyo po, no, ang brilliant surprise move na itinira ng ating kababayan na nagulintang dito si second youngest grandmaster. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin mga kamatyas. Sige po, paki-analyze po yung napakatinding brilliant move na yon. Tindi ni Gian. Oo, very proud ang Philippine chess community sa tira na yon. Maraming salamat po sa mga nakakita ng Rook takes F6 sacrifice. The Rook! Sabi ni Gatam. Kinain po yung isang tore. Kasi po dito mga kamatyas, kung itong tore ang kakainin, magku-Queen H4 check, pwersado, magki-King G6, matchas. 2 moves mate pagkakinain ng king Okay? Kaya ang ginawa po, ito ang kinain din ng queen, kwentado na po ni Gian. O kinain and then Queen H6 na pa-resign dito ang second youngest grandmaster sa buong mundo. Waiting na po sa title pero kumpleto na requirements niya. Waiting for approval. Again, IM pa lang po siya ngayon. Wala pang officially labas ng FIDE for approval. Kaya IM pa nakalagay dito. Kaya nag-resign, white check. Kapag gumanon po, matchas. Okay, kapag hiniharang, kain lang po. At pagka gumanon, ayun, check dito, matchas. Kahit wag ng queen listen. May matchas pa nga doon, no? Daming tira. So yan po ang umaatikabong mainit na laban dito sa day 2 mga kamatyas. So may last 4 remaining rounds. Ito po pala ang kanilang standing after round number 8. Day 2 ng kanilang rapid. Silipin po natin mga kamatyas para magkaroon tayo ng impormasyon dito po sa kanilang bakbakan. Ayan, so tingnan po natin yung results nila. Okay, ito po, standing, nangunguna ang Dragon Chilling. Sino yung Dragon Chilling na yan? Ayan, bukas ito yung maglalaban sa round number 9. Dmitry Andreikin at Ding Liren. Yan, tropang China. Oh, ayan ang pinaka Team A ng China. Tapos Andreikin, Peter Spidler, Dennis Makenev. Halos Russian ito Oh, yan, mga tropang Russian. So naglaban, Russians and Chinese. Ayan, sila Alireza, Hexamind, and Team India. Okay, and Kazakhstan, sila Richard Rapport, and tropa naman nila Naidits. Ayan po mga kamatyas, no? Table 4 bukas, si Gian, Carlo, Christian, haba na pangalan, 3 ay kalaban ni Wang Hao bukas mga kamatyas. Naku, magandang laban ito. Pumatak pala yung team nila sa pangunguna ni Super GM Arkady Naiditch. Ayan ang ating kababayan mga kamatyas. So nasa pang board 4 si Gian. Ay maganda ito. Pag nanalo sila dito mga kamatyas, naku, mas lalong bongga, no? Pang table 4 na sila. Okay, at ang ating mga kababayan po, no? Sila ano muna? Wait lang. WR, sila Wesley, sila Magnus. Ayan po, kalaban Uzbekistan. Ako po, mabigat din. Sindarov versus Magnus. Lalaro na po si Magnus. Abdusattorov versus Wesley. Ayan. Na dalawang sunod na talo po si Magnus. Ang sama ng pagkatalo ni Magnus, no? Natalo siya kay Erigaisi. Nasundan pa ng isa. Kaya, sino pang tumalo? Kay, silipin ko lang mga kamatyas. Sino pang tumalo? Dalawang sunod kay Shant Sargsyan. Kay Shant Sargsyan ng Armenia. 2-6-16 lang. Pero tingin ko dinibdib yung laro kay Erigaisi Magkasunod si Sindarov pa kalaban bukas. Pagka hindi pa naka-recover ang kanyang psychological, tatamaan lalo siya. Tuloy-tuloy ang pagtama sa kanya mga kamadyas. Ang ating mga kababayan, nasa na? Yung dalawang teams pa po. Team Davao. Ayun, Davao pang number 40 po. Ayan, medyo mabigat talaga laban. Pero okay lang, great experience po ito para sa ating mga Team Philippines na nandito. And then yung Pilipinas, ayun, pang number 34 naman po ang Wizard Manpower Pilipinas.
Okay. So, enjoy lang and learning sa experience dito para sa ating Team Pilipinas. Malalakas naman po talaga eh. Wala kang kabig itulak eh. Kahit sino, wala kang sisinuhin. Lahat ng pinadala dito, mga mamaw. Talagang matitindi. At meron din po tayong naglaro sa, o mga naglalaro sa amateur. Shout out sa ating mga amateur players na mga Pinoy. Ayan, sa umaga pala ginaganap. Sa hapon po kasi yung open, kaya hindi na namin makuhanan kasi sa hapon po kami napunta. Every 2 p.m. sa venue ng Queen Elizabeth Stadium dito sa Hong Kong. Ayan, maraming salamat po mga kamatyas. Pasensya na po napatagal pero sinamantala ko lang po kasi nandito naman po ako, pagbigyan nyo na ako mga kamatyas, kaya marami po akong mga ini-insert na mga video-video na kinuha po namin mismo sa venue. Maraming salamat po at sana pakisuportahan po ang ating channel. Mag-follow na po kayo sa Facebook page Kamatyas, mag-subscribe na po kayo sa YouTube I am Roderick Nava. Click nyo notification bell all para lahat ng ating uploads mag-notify po sa inyo. Ayan, maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.